kanyang banal na katawan nang siya ipako sa krus, namatay at nabuhay sa 3 araw, at nagpailan lang bumalik sa kataasan. At ang mga apostol noon ay nakatingala sa langit. May biglang mga anghel na dumating na sinasabi, bakit tayo nakatingala? Itong Panginoon na umakyat sa langit ay muling magbabalik tulad ng inyong nakita. Sa makatuwid ng mga oras, hindi natin alam kung kailan ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya pinapangaral ang salita ng Diyos upang ang sino man sa kanyang sumampalataya ay huwag mapahamak, dahil ang lahat ng tao ay papunta po sa kapamakan. Kaya pinapangaral ang salita ng Diyos bilang babala at alaala. Hello. Tacloban, mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Lahat ng mga tendero, tendera, negosyante, maliit, malaki, mga drivers, mga pasaheros, lahat po ng nakakaabot ng tinig ng pangangaral na ito, huwag po kayong magambala at magalala. Wala po akong kasama para lumapit sa inyo para manghingi ng pera ng dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Naparito ako sa mga oras na ito dahil ito po ay pangunahing utos ng ating Panginoon na ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng bansa. Sila ay inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan niyo sila sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tanda ninyo ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Bagamat ngayong oras ay madaling araw, hindi natin inaasahan na magkakaroon ng ganitong pangangaral, sapagkat sinasabi po ng ating apostol na si Pablo, ikalawang Timoteo 4:2, na ipangaral ang mabuting balita na papanahon man o hindi. Mga kababayan, ano man po ang inyong ginagawa, tuloy po ang buhay. Ang aking lamang pong inihingi, ang inyong pakinig. Dahil sinasabi ng banal na kasulatan, ang may pakinig ay makinig. Sa laabot ng tinig ng pangangaral na ito, mga kababayan, sa banal na kasulatan na dapat ipahayag ang mabuting balita, ang ebanghelyo ng mabuting balita, ang ebanghelyo ng karuan. Kung inyo pong nakikita sa aking harapan, ang isang tarpaulin na kaharian ng Diyos. Ito po ang lahat ng inaasam ng iba't ibang mga sekta o mga reliyon, at lahat ng mga tao ay ninanasa at ninanais natin makapasok sa kaharian ng Diyos. Alam niyo ba kung bakit ipinapangaral ang salita ng Diyos? Dahil sinisikap ng ating Panginoon ang bawat tao na makaabot ng tinig ng pangangaral ay magkaroon sila ng kaligtasan. Kaligtasan po ng ating mga kaluluwa. Dahil alam niyo po mga kababayan, ang buhay ng isang tao, sinabi ng apostol na si Pablo sa Thessalonica, 3 po ang katauhan ng ating buhay. 3 po ang makikita sa ating katauhan: katawan, kaluluwa, at espiritu. Tayo ay nagpapasalamat sa ating dakilang Ama, sa ating dakilang Diyos, na tayo ay gumising pa ngayong araw. May mga ibang mga tao na hindi na nagigising. Tayo ay nagpapasalamat dahil ang buhay na ito ay libre at ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya kung bakit ipinapangaral ang salita ng Diyos, dahil nais niyang ipalaala sa bawat isa sa atin na itong buhay na pinahiram sa atin ng Panginoon, na dapat ang bawat isa ay magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat sinasabi sa aklat ng mga ngaral 12:7, alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa, at ang Espiritu ay magbabalik sa Diyos na may bigay nito. Kaya makalaking pasasalamat natin sa Panginoon kung bakit pa tayo humihinga. Ngunit alam niyo ba, kapag ang tao nalagutan ng hininga, ang ating kaluluwa, ito po yung pinaghahandaan ng bawat isa.
ito po ang dapat nating pagandaan yung ating kaluluwa. Yung ating katawang lupa na inaalagaan natin, araw-araw tayong naghahanap buhay para mabuhay. Pero alam niyo po, itong katawan natin, nagpapasalamat tayo sa Diyos kung aabot tayo ng 50, 70 hanggang 100. Mahirap na pong makaabot ng 120. Bihira na po ang mga ganong edad. Pero laking pasasalamat natin kung bakit tayo nabubuhay pa. Dahil may plano pa ang Diyos na makaabot ang tinig ng pangangaral na ito. Ano man ang pag-aalaga natin sa ating katawan, araw-araw tayo naghahanap buhay. Paulit-ulit na lamang po natin itong ginagawa. Gumigising ng maaga, maghahanap buhay at magtatrabaho upang matustusan ang pangangailangan ng ating pamilya at ang ating katawan. Ang katawan na aabot lamang ng pansamantalang taon dito sa sanlibutan. Pinaghahandaan ang ating katawan. Ngunit alam niyo ba, ang lahat ng ito, anumang ating pinagpapaguran, ay mauwi lamang ito sa wala kapag ang ating buhay ay kinuha na ng ating Panginoon. Sabi pa nga sa aklat ng Genesis, yamang sa labok kasang nanggaling ay sa labok ka rin babalik. Sa makatuwid mga kababayan ng Espiritu, kung bakit tayo humihinga, ipinahiram sa atin ng Diyos ay magbabalik sa Diyos. Ngunit ang ating katawan ay babalik sa lupa. Ang ating pinaghahandaan mga kababayan, kung bakit napakalagang makinig ng salita ng Diyos sapagkat yung ating mga kaluluwa. Alam niyo ba, ang Espiritu na ay babalik sa Diyos yung buhay na hiniram natin. Pinahiram sa atin ng Diyos, ang katabang lupa ay babalik sa lupa. Ngunit ang kaluluwa, ito po yung haharap sa hukuman ng ating Panginoon. Dahil isa lamang po ang buhay ng isang tao. Iniingatan natin, tinalagaan natin ang ating katawan, ngunit babalik lamang ito sa lupa sa pagdating ng takdang panahon. Sapagkat nasusulat sa aklat ng Hebreo 9:27, minsan lamang ang tao'y mamatay, pagkatapos nito ay paghuhukom. Sa makatuwid, ang katawang lupa ay babalik sa lupa, ang Espiritu ay babalik sa Diyos. Ngunit ang ating kaluluwa, ito po yung haharap sa hukuman ng Panginoon. Mabuti man o masama ang ating ginagawa. Sinabi po ng ating Apostol Pablo, 2 Corinthians chapter 5 verse 10, mabuti man o masama ang ating ginagawa nang nabubuhay pa tayo dito sa sanlibutan. Haharap tayo sa hukuman ng Diyos upang ipagsulit ang mga ito. Kaya napakahalaga po mapakinggan ng salita ng Diyos na kung bakit sinasabi ng ating Panginoon sa aklat ng Lucas 11:28, higit na mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad dito. 8:47 ng 1, sinabi ng ating Panginoon, ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit hindi kayo mula sa Diyos, kaya hindi ninyo pinakikinggan ng salita ng Diyos. Wala po akong magagawa doon sa mga taong ayaw makinig ng salita ng Diyos. Ang aking hangarin lang ang may pakinig ay makinig. Ang mula sa Diyos, saan ka man naroon, saan ka mang sulok na nakakaabot ng tinig ng pangangaral, mahal ka ng Diyos, tinatawag ka ng Diyos. Sinabi ng ating Panginoon, Matthew 22 verse 14, marami ang tinawag, ngunit kakaunti lamang ang nahirang. So, iba't ibang klaseng pagtawag sa atin. Iba't ibang sekta, iba't ibang relihiyon. Ngunit ang salita ng Diyos, mga kababayan, ay para sa lahat po ng tao. Upang ang lahat ng sino mang makarinig ng salita ng Diyos ay maligtas ang kanyang kaluluwa. Dahil hindi po namamalayan ng mga tao. Kung sakali siya ay nalagutan ng itinaga, kung sakali ang awitin kanina tinatawag na kisap mata, na anumang oras ang ating Panginoon ay magbabalik, maging sa madaling araw, tanghali, hating gabi, o anumang oras, pero hindi natin alam kung kailan siya babalik. Kaya pinapangaral ang salita ng Diyos para paghandaan po natin yung ating mga kaluluwa. Kung nakikita po ninyo ang tarpaulin na ito, meron pong kaharian ng Diyos. Pero alam niyo po kung bakit sinabi ng ating Panginoon kanina sa 22 verse 14, marami ang tinawag at kakaunti lamang ang nahihirang. Dahil itong kaharian ng Diyos, mga kababayan, kakaunti lamang po ang makakapasok dito.
Kaya ako'y dumadalangit, sumasamo na naabot ng tinig ng pangangaral na ito, naway isa tayo na makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit na laging nagpapaalaala ang ating Panginoon sa aklat ng Mateo 7:13-14, sinasabi ng banal na kasulatan, pagsikapan niyang pumasok sa makipot na pintuan. Maraming nagpipilit na pumasok, ngunit hindi makapasok at kakaunti lamang ang makakasumpong na yan. Ngunit malawang at malapad ang daang patungo sa kapahamakan at marami ang nagsisidaan doon. Sa makatuwid mga kababayan, ang kaharian ng Diyos, kakaunti lamang po ang makakasumpong na yan. Marami ang tinawag, ngunit kakaunti lamang ang makakapasok sa kaharian. Na kung bakit sinasabi ng ating Panginoon sa aklat ng Mateo 7:21, hindi ang lahat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng Diyos, ng langit, kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa makatuwid mga kababayan, anuman ang inyong relihiyon, pananampalataya, napakahirap po ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit alam niyo ba mga kababayan, na kung bakit sinabi ng ating Panginoon sa 7:13 ng Mateo, sinabi ng ating Panginoon, malapad at maluwang ang daang patungo sa kapahamakan at marami ang nagsisipasok doon. Sa makatuwid mga kababayan, hindi namamalayan ng mga tao na ang kanilang pupuntahan, ang kanilang kaluluwa na hindi napapaghandaan ay papunta pala sa kapahamakan. Nagpapasalamat tayo sa Diyos na kung bakit niya minahal tayo mga taga-Tacloban. Sabi po ng ating Panginoon, 3:16 ng Juan, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ang sino man sa kaniya ay sumampalataya, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ng sino man sa kaniya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa makatuwid mga kababayan, ang tao, maraming dumadaan sa malapad at maluwang na daan. Marami ang nagsisidaan doon, marami ang nangapapahamak. Nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil minahal niya tayo. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, na ang sino mang sa kanya ay sumampalataya sa ating Panginoong Kristo ay huwag mapahamak. Dahil ang lahat ng tao hindi namamalayan, papunta pala sa kapahamakan. Ano po itong kapahamakan na nais ng Diyos sa mga tao? Na kung bakit ipinapangaral ang salita ng Diyos, sinabi ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 2:3-4, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naibig niya ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Kung bakit ipinapangaral ang salita ng Diyos dahil ang tao nangangailangan ng kaligtasan. Kaligtasan ng kanyang kaluluwa na huwag mapunta sa kapahamakan. Pagkapahamak na sinasabi na hallelujah ay yung tinatawag na dagat-dagatang apoy na tinatawag na impyerno. Maaari ang mga tao ay hindi pa naniniwala na may langit at may impyerno. Pero alam niyo pa mga kababayan, ang pangangaral ng salita ng Diyos, ito po ay babala at paalaala na kapag ang tao nalagutan ng hininga, haharap po siya sa hukuman ng Panginoon. Mabuti man o masama. Kaya ngayon pa lang kung bakit ipinapangaral ang salita ng Diyos, dahil ito ay babala na meron pong dagat-dagatang apoy yung tinatawag na impyerno. Ano po ang sabi ng ating Panginoon sa 10:28 ng Mateo? Huwag ninyong katakutan ang pumatay ng katawan at kaluluwa, bagkus katakutan ninyo ang Diyos ang pumapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Kaya ang lahat ng tao kung bakit pinapangaral ang salita ng Diyos, unang Timoteo 2:3-4, dahil ibig niya ang lahat ng tao ay maligtas. Maligtas ang kanilang kaluluwa na huwag mapunta sa dagat-dagatang apoy. Dahil napakahirap po at kukunti lamang po ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Alam niyo ano po ba ang nagiging dahilan kung bakit ang tao papunta sa kapahamakan? Halos ang lahat ng tao hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Alam niyo ba kung ano ang nagiging hadlang? Sinabi po ng ating Apostol Pablo
sa 3:23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala na at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. O mga kababayan, lahat tayo ay makasalanan. Wala matuwid, wala kahit isa. 7:20, walang sino mang tao na bubuhay dito sa daigdig na hindi nagkakasala. Sa isip, sa salita at sa gawa at maraming bagay tayo nagkakasala sa harapan ng Panginoon. Pero hindi ninyo ba alam mga kababayan, lahat ng ating pinagagawa ay batid ng ating Panginoong Diyos. Siya po'y nakasubaybay ang kanyang malawak na mga mata na sinusubaybayan ng bawat isa. Na kung bakit sinabi ng ating Panginoon sa aklat ng Mateo 28:20 na ituro ninyo sa kanila na ito ang lahat ng inuutos ko sa inyo. Tanda ninyo ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sa makatuwid mga kababayan, ang Espiritu po ng ating Panginoon ay narito lamang po sa sanlibutan. Ang bawat isa sinusubaybayan naman ang kanyang ginagawa. Ngunit alam niyo ba ang kanyang banal na katawan? Ang kanyang banal na katawan nang siya ipako sa krus, namatay at nabuhay sa 3 araw, at nagpailan lang bumalik sa kataasan. At ang mga apostol noon ay nakatingala sa langit. May biglang mga anghel na dumating na sinasabi, bakit tayo nakatingala? Itong Panginoon na umakyat sa langit ay muling magbabalik tulad ng inyong nakita. Sa makatuwid ng mga oras, hindi natin alam kung kailan ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya pinapangaral ang salita ng Diyos upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak. Dahil ang lahat ng tao ay papunta po sa kapamakan. Kaya pinapangaral ang salita ng Diyos bilang babala at alaala. Ang buhay ng tao ay isa lamang. Sinabi ng ating Apostol Santiago 4:14, hindi natin alam ang bukas kung ano ang mangyayari. Ang ating buhay ay tulad ng usok, minsan lumilitaw at minsan nawawala. Sa makatuwid, pinaghahandaan po ang ating kaluluwa dahil haharap po talaga ito sa araw ng paghukom. Kaya ngayon pa lang ang nagiging hadlang sa pagpasok sa kaharian ng Diyos, ito yung ating mga kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Naturalmente tayong lahat ay dadako sa kamatayan. Pero ang tanong mga kababayan, handa ka na ba? Kaya ang kasalanan ito ngayon pa lang habang tayo'y buhay. Nabigyan ka ng pagkakataon makarinig ng salita ng Diyos ng ganitong pangangaral. Ibig sabihin, mahal ka ng Diyos. Ipinapaabot niya gaano ka man kamasama. Ito yung mga kasamaan na ginagawa ng tao kung bakit nagiging hadlang ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Ito ang hindi namamalayan ng mga tao na mga kasalanan kung bakit hindi sila makapasok sa kaharian ng Diyos. Sinabi po ng ating Apostol Pablo sa unang Korinto 6:9 hanggang 10, sinasabi niya, hindi ba ganinyo alam ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Ang mga mapakyapit, mga ngalunya, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga magnanakaw, mga maglalasing, mga nanglalait ng kapwa, at lahat ng mandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya anuman ang inyong pananampalataya, bagamat magkaiba-iba na ating paniniwala, ngunit ang salita ng Diyos, itong narinig mong mga pinagbabawal ng ating Panginoon, kung isinasabuhay mo, kung ikaw ay magnanakaw, itigil mo na po. Kung ikaw ay mamamatay tao, itigil mo na po. Kung ikaw po ay mandaraya, itigil mo na po mga kababayan. Dahil ang ating dakilang Diyos, kung ikaw ay sumasampalataya ng buong puso sa Kanya, sabi ng ating Panginoon sa aklat ng Hebreo, hindi kita iiwan ni papabayaan man. Ang malaga magmanganap buhay tayo ng marangal at sumunod sa kalooban ng Diyos, itinitiyak kahit tayo mahirap, tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Santiago, sinabi ni Santiago, hindi nyo baga alam ng mga dukha at mahihirap ay pinili ng Diyos yung mga umiibig sa Kanya. Lalong-lalo na po doon sa mga mayayaman, nagsisikap magpadami ng pera, ngunit hindi inaalala ang Diyos.
sinabi ng banal na kasulatan, sinabi ng Panginoon, na ang mahirap ay napakahirap makapasok sa kaharian ng Diyos. Mabuti pa ang kamelyo ay papasok sa isang sinulid, ngunit ang mayaman ay napakahirap. Kaya ang mga pinagpaguran mo ay hindi natin ito maibabaw, madadala sa langit at impyerno. Pakaingatan po natin yung ating kaluluwa. Gaano man tayo kayaman o mahirap, isurrender po natin ang ating buhay sa Panginoon. Tayo po'y sumunod sa kanyang kalooban dahil sa kasulatan ang makakapasok sa kaharian ng Diyos yung lamang sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Ano man uri ng inyong pananampalataya. 7:21 ng Mateo, sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng Diyos, kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kaya lahat ng nakakarinig, dapat ninyong alamin kung ano ang kalooban para tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Mismo ba sinabi ng ating Panginoon sa Juan 6:40, sapagkat ito ang kalooban ng Panginoon, ang sino mang makakita sa anak at sumampalataya ay pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yung kalooban ng Diyos, ang makakita sa anak at sumampalataya ka sa Kanya. Kaya nga ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak, na ang sino mang sa Kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, huwag kang mapahamak doon sa dagat-dagatang apoy, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit sa ating panahon ngayon, kahit hindi nakikita natin ang katawang lupa ng ating Panginoon, sapagkat siya'y nasa kataas-taasan, pero sinabi niya sa aklat ng Juan 20, mapalad yahong naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Hindi na po natin makikita ang katawang lupa ng ating Panginoon. Makikita lamang natin siya sa muling kanyang pagbabalik, sa ikalawang pagbabalik na namang oras. Pero ang kanyang espiritu ay narito lamang po sa ating paligid, sapagkat sinasabi niya, saan may 2 o 3 nagkakatipon sa aking pangalan, naroon akong kasama nila. Sapagkat ang Diyos ay espiritu, ang sino man sa kayo'y nagsisamba ay sasambahin siya sa espiritu at katotohanan. Sa makatuwid mga kababayan, itong Diyos na aking ipinapangaral na pinako sa krus, na nagbalik sa kataas-taasan, ngunit ang kanyang espiritu ay naririto lamang po, nagmamanman sa atin. Hallelujah! Siya po ang ating dakilang Diyos na tagapagligtas na muling magbabalik, na ang sino man sa kanya ay sumampalataya, ikaw ay kukunin yung tinatawag na rapture. Ikaw ay aagawin sa alapap, sa aklat ng Mateo, kung ikaw ay nasa Diyos, ang iyong puso ay nasa Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, ang dalawang babae nagigiling, ang isa ay kukunin at iiwan ng isa. Ang lalaki na nagtatrabaho, 2 lalaki nagtatrabaho, kukunin at isa at iiwan ng isa. Kahabag-habag po yung mga naiiwan, yung mga hindi sumasampalataya sa Panginoon. Sa 3:18 ng Juan, sinasabi niyang hindi sumasampalataya sa Panginoon ay mapaparusahan. Kaya nga itong kaparusahan ang tinatawag na dagat-dagatang apoy. Kaya itigil na po natin ang mga labag sa kalooban ng Diyos, tulad ng sinasabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Revelation 21:8, ang lahat ng mga duwag, mga taksil, hindi mananampalataya, mga salamengtero, mga mahika, mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, lahat ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungalang ay bubulid sa dagat-dagatang apoy. Sa makatuwid mga kababayan, meron po talagang impyerno at meron naman pong kaharian ng Diyos. Kaya pinapangaral ang salita ng Diyos dahil ibig niya ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Tulad ng aking binanggit kanina, hindi po ako naparito para mangaral ng salita ng Diyos, manghingi sa inyo ng pera. Dahil ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos, ang ebanghelyo po ito ay pinapangaral ang ebanghelyo na walang bayad. Sapagkat sinasabi ng ating Panginoon, Mateo 18, yamang tumanggap kayo ng walang bayad, ibigay naman ninyo na walang bayad. 2 Corinthians 11:7, dapat ang pangangaral ng salita ng Diyos, sinasabi ng banal na kasulatan, ipangaral ang salita ng Diyos
na huwag humingi ng kabayaran. Unang Korinto 9:18, ano kaya ng ating gantimpala na may pangaral ko ang mabuting balita na walang bayad? Dahil ang ebanghelyo ng karitang Diyos para magligtas ng mga kaluluwa, hindi po para pirahan ng sino mang tao. Kaya lumaganap ang iba't ibang masakit at sektao reliyon dahil nagpapayaman lamang sila. Pero ang totoo ang kasulatan, pagliligtas po ng mga kaluluwa dahil ang lahat ng tao hindi nila namamalayan papunta na pala sila sa dagat-dagatang apoy. Tayo'y nagpapasalamat sa Diyos, lalong-lalo na po yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, iwasan na po natin yan. Dahil hindi po sila makakapasok sa kanyang Diyos. Dahil ang Diyos po natin, Espiritu lamang po siya. Narito lamang po siya, mga kababayan. Alam niya ang kanyang puso't isipan. Alam niya ang puso't isipan mo, mga kababayan. Kaya ang lahat ng tao binibigyan ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay. Kaya nakaabot sa inyo ang salitang ito, ang pangangaral nito. Dahil ang tao binibigyan ng pagkakataong magbago, magsisi, baguhin niya ang sarili bago tayong malagutan ng hininga, bago tayo marap sa hukuman ng Diyos, na naway ang lahat nating gawang mga masama, lahat nating mga kasalanan, ay bago tayo humantong sa dakong libingan, ay kinakailangan mapagsisihan na po natin, matalikuran na po natin ang ating mga gawang masama. Dahil ang mga ito ay ipapagsulit natin sa Panginoon. Kaya ngayon pa lang sinabi ng ating Panginoon sa aklat ng Mateo 6, versikulo 6, pumasok ka sa iyong silid at manalangin sa Diyos na hindi mo nakikita. Sa makatuwid, mga kababayan, saan ka man naroon, umuwi ka man ngayon, pumasok ka sa iyong silid, manalangin sa iyong pinto, manalangin ka sa Diyos na hindi mo nakikita, pagsisihan ang ating mga kasalanan. At itigil na ang lahat ng mga sama. Dahil ang mga masamang ito, ang mga kasalanan ito ang magiging hadlang natin sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ng ay kamatayan. Ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kalawalhatian ng Diyos. Kaya ang bawat isa binibigyang pagkakataong magsisi at magbagong buhay. Kaya mga kababayan, hanapin ninyo ang mga nagtuturo sa inyo na para magligtas ng inyong mga kaluluwa, hindi para pirahan kayo. Dahil ang ebanghelyo ng kaligtasan ay ebanghelyo ng pagliligtas ng kaluluwa. Kaya po, sinasabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Gawa 2:38, ito lamang ang paraan para mapatawad ang ating mga kasalanan mula sa pagkabata hanggang sa panahong kasalukuyan. Dahil sinasabi sa aklat ng Awit 51 verse 5, nang ako'y silang, nang ako'y pinagili, ako'y makasalanan na. Kaya habang tayo nabubuhay dito sa mundo, palaki ng palaki ang edad natin, palaki ng palaki din ang ating dami ng kasalanan. Sa aklat ng Revelation 18 verse 4, na ang kanilang kasalanan ay umaabot na hanggang sa langit. Kaya ang lahat ng mga tao papunta sa kapamakan. Kaya po ang dapat nating gawin, sinabi ng ating Apostol Pedro 2:38, pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong kasalanan at magbabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at matanggap ninyo ang Espiritu Santo. Ang tanging bautismo sa tubig, Mateo 3:11, makapagliligtas ng isang tao, isa sa mga requirement sa pagliligtas ng isang tao, sapagkat sinabi ng ating Panginoon sa Marcos 16:16, ang sumampalataya at mabautismohan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parorosahan. Kaya mga kababayan, tuloy lang po ang buhay, isang sulok ka man naroon, nagtitinda, mga mamimili na nakaabot ng tinig ng pangangaral nito, mapapalad po kayo dahil ito po'y blessings, sapagkat sinasabi ng Panginoon 11:28 ng Lucas, bless you who hear the word of God. Mapalad yung nakikinig ng salita ng Diyos, lalong-lalo na po na nagsusumikap na makarinig ng munting minuto sa aking pangangaral. Ito po ay blessing po sa inyo. Hindi, tulad ng binanggit kanina ni Santiago, chapter 4 verse 40, ng buhay ng tao ay tulad ng usok, minsan nawawala, minsan
nakikita. Nagiging blessing dahil sinabi sa aklat ng Kawikaan 3:2. Ang sino mang nagsisikap makinig sa salita ng Diyos at itanim sa kanyang puso at isipan, hahaba ang kanyang buhay dito sa lupa at magkakaroon ng sagana sa lahat ng pangangailangan. Kaya sa umagang ito, kayo nakarinig ng salita ng Diyos bilang blessing dahil sinasabi na po ng ating Panginoon sa Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Meron tayong mga bagay na hiningi sa Diyos. Sabi ng Panginoon, humingi kayo at kayo ibibigyan. Kaya nagsisikap makinig na naabot ng tinig ng pangangaral na ito, tanggapin ninyo ang pagpapala. Tanggapin ninyo ang buhay, karagdagang buhay dito sa lupa, na kung binibigyan ka pa ng pagkakataong ng mahabang buhay para makapagsisi ang bawat isa dahil hindi niya ibig ang lahat ng tao ay mapahamak, kundi maligtas ang kanyang kaluluwa. Kaya po mga kababayan, maraming salamat po sa inyong inilagi. Tuloy lamang po ang buhay. Dahil ito ang blessing na binigay sa atin ng Diyos. Ngunit higit sa lahat, sa aking pagalis mga kababayan, aking ipinapaalala, magbasa po kayo ng banal na kasulatan. Magbasa po kayo ng Biblia. Kung wala kayong Biblia, high-tech na po itong panahon natin ngayon. Hanapin nyo yung apps, itap nyo yung Bible, lalabas anong klaseng version ang gusto mo. Magbasa po tayo dahil sinasabi sa aklat ng pahayag 1:3, mapalad ang magbabasa sa aklat ng hula ng banal na kasulatan. Ang nakikinig ng salita ng Diyos po ay mapalad, sapagkat ang pangangaral ng salitang Diyos ay buhay na walang hanggan sa karan ng Diyos. Ipinapangaral ang salita ng Diyos dahil ayaw ng Diyos na magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan doon sa dagat-dagatang apoy. Ang pangangaral nito ay palaala lamang at babala. Sana po itanim ninyo sa inyong puso at isipan ang salita ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, sa naaabot ng tinig ng pangangaral na ito. Iniiwan ko po ang kapayapaan. Ang kapayapaan ng Diyos ay dalhin sa inyong tahanan, kasama na ang pagpapala. Maraming salamat sa inyong oras, sa inyong pakikinig. In Jesus' name, hallelujah Lord. Thank you Jesus. Amen. Amen. Hallelujah.